Ang puti-puti niya, no? Tatay niya. Ah, Koreana pala siya. Nay? Okay lang po ba kayo? Naalala ko lang nung una kong kakilala ang tunay mong nanay. Sa Musrinyo. Nakita ko siyang umiiyak. Nabutan ko siya ng panyo. Gulong-gulo din ang isip niya, no? Hindi niya alam kung saan ka dadalhin. Basta, sinakay ka niya sa bus para itakas ka. Para lang mailigtas ka. Nay, huwag ko kayo may mag-alala. May awa ang Diyos. At hindi na ho tayo pababayaan. Kuya? Kuya, bakit? Bebe, wala na ate Jenna mo. Umalis na sila ni Aling Josefina. Bakit sila umalis? Kinakasal na rin si Sandra. Sinubukan ko silang habulin kaso di ako umabot eh. Bebeng, di ko man lang nakausap si ate Jenna mo bago siya umalis. Di ko man lang nabigay yung kwintas niya sa kanya. Saan sila pupunta, kuya? Sa Manila. Pero hindi ko alam kung saan. Kuya, kung gusto mo sundan si Ate Jenna, okay lang naman sa akin eh. Pwede naman akong bantayan ni Aling Mila. Hindi naman siya katulad ni Tita Agnes. Mabait siya sa akin. Paano niyo nalaman ang pangalan at address ko? Binigay sa amin ng sanlaan. Walang nangyari na no. Pagkatapos akong barat-baratin kung kani-kanino pa binigay yung address ko, Pasensya na, Sandra, kung nagambala ka namin. Gusto ko lang malaman kung sino talaga may-ari ng kwintas na ito. Meron kang isinanla noon na kwintas, yung dragonfly ng pendant. Gusto ko lang malaman kung paano napunta yun sa'yo at kung nasaan ang totoong may-ari mo. ay, sorry po kasi wala akong masasagot sa mga tanong niyo eh. Nakikiusap ako. Ituro mo lang sa amin kung sino may-ari ng kwintas na ito. Alam mo, Lolo, gusto kitang tulungan. Bakit naman hindi, di ba? Pero, ano naman yung mapapala ko dyan? Ang lagay, ganun-ganun na lang yun? Ha? Sure. Tanda na aming pasasalamat. Pag-iisipan ko, ha? Si Jenna! Alam mo ba kung saan sila nagpunta ng nanay niya? Bakit mo hinahanap si Jenna?